Right, mga kapatid, welcome back po sa Coach Hub Vlog. Binabati ko po kayo ng Happy New Year, saan man dako po kayo na naroroon. Kung ano man ang mayroon kayong kultura katulad ng kung tanghali o gabi, magandang gabi po. Kung magandang tanghali, magandang tanghali. Kung umaga naman po, magandang umaga po sa inyo. Inuulit ko po, Happy New Year po. Salamat sa mga nag-views at nagbigay ng komento. Salamat sa nakaka-appreciate sa mga ginagawa natin. Thank you po. Sa mga nag-subscribe, thank you. Sa hindi pa po, mag-subscribe na po kayo. Kung mabigat naman, kahit yun like na lang. Masaya na po ako. Na-appreciate ko na po yun. Yung mga bagay na yun. Lagi kong ipinagpapasalamat lagi yun. Bakit? Maliit na channel lang po tayo. Maliit na channel lang. Pero na-appreciate mo. Na-appreciate nyo. Salamat at salamat po. Okay po. Tatalakayan natin yung tungkol sa kuwan ay inilalabas sa mga negatibo laban sa INC. Bigyan natin ng punto yan, okay? Kung mayroon mang ibang issue na mag-segue na lang tayo, okay? Naglalabasan na habang papalapit yung kaganapan o kanilang pagtitipon sa January 13, 2025, unti-unting naglalabasan na yung mga negatibo laban sa INC na ang akala mo naman may mga ambag. Ang akala mo naman malaki yung inambag sa INC kung siraan ang INC. Wala po kayong ambag yung sa mga naninira at sa bias. Wala po kayong ambag sa INC. Maniwala kayo. Walang kanyan. Walang pinalalabas nila kumo nung nakaraang kuan nabayaran na daw ang INC kaya hindi na matutuloy yung rally. Naiinip di ba? Hindi nyo po alam kasi mga kapatid. Yung mga kapatid, ito, bigyan ko ng konting information. Ang INC po, hindi po gumagalaw ng basta-basta yan. Ng ora-orada. Hindi po, may ginagawa po silang panata. Nagpapanata po yan. Idinudulog po nila sa Ama. Ang lahat ng kanilang mga ginagawa ay nakabase doon sa kanilang panata. Kung ano man ang kanilang kahilingan, ipinagpapanata nila. Tandaan mo mga kapatid, minsan, kadalasan po isang linggong panata sila bago nila isagawa ang kanilang mga ginagawa. Ibig sabihin, mga kapatid, bago nila gawin, isinasangguni nila sa Diyos. Isinasangguni nila sa Ama ang lahat ng kanilang mga desisyon, ang kanilang mga ginagawa. Kaya sa mga naninira sa INC, wag po. Maghunos dili po kayo. Mag-isip-isip po kayo. Wala pong pinapanigan po yan. Hindi po bias po yan. Nananatiling neutral lagi. Anong layunin? Ay upang para lang sa kapayapaan ng INC. Kaya sa mga mag-isip-isip po na akalay na bayaran o may mga issue na tungkol sa katulad sa mga politics na yan, yung mga tumatakbo na yan, nagbabayad daw o paano mo babayaran ang INC? Mayaman pa sa inyo yan. Super yaman yan ang INC yan. Paano babayaran? Wala pong kanya yan. Ni 5 wala nung panahon ng Marcos Sr. Ini-issue po yan yung tungkol dyan sa katulad ng Central. Diba? Na isa daw bahagi diba? Linggo-linggo kaya magpatayo ng ganyan ang buwan-buwan. Yung mga ordinaryong kapilya ng INC, nagkakahalaga po yan ng 50 million bawat isa. Wag lang yung maliliit, yung mga talaga, yung konkreto, pinakamababa na po yung 50 million. Ang kapasidad po nun, approximately mga 1.5 o hanggang 2,000 katao ang laman sa loob. Yun. Pag ganun ang kapasidad, nagre-reach siya ng mga 50 million hanggang 75 million. Isang bahay, sambahan. Ganyan po kayaman ng INC. Kaya huwag yung paratangan, di ba? Dahil mas mayaman pa sa inyo yan. Itong sinasabi na Tambaloslos, mas mayaman pa. Kaya anong ibabayad nyo dyan? Mayaman ang INC. Kaya yung mga naninira, tigilan nyo. Kung mo ba papalapit o kung mo ba tumatayo sila sa katotohanan, kung mo ba tumatayo sila sa kapayapaan at ikaunlad ng bayan, bagawan nyo ng issue. Wag, mga kapatid, masama po yun. Unang-una, sino ba makikinabag sa kanilang itinatayo na para sa kapayapaan, para sa ikaunlad ng ating bayan, para sa katahimikan ng ating bayan? Sino makikinabang? Di ba tayong lahat? Sa mga umaakusa, sa mga nagbibigay ng masamang motibo sa INC, di ba isa ka sa makikinabang? Gusto mo ba kaguluhan, di ba? Ang layo ng INC ay para sa kapayapaan, di ba? Kaya sa mga naninira, katulad yung di ba? Hindi po kasi talaga
ibinabalita sa mga malalaking stream media yan, yung mga bagay na yan. Ang napansin ko noon, yung time na nagkaroon sila ng charity walk diyan sa worldwide walk para sa mga African na matutulungan nila. Yung ibang stream media diyan na malalaki, siniraan talaga. Ayan, naalala ko sa ABS-CBN yan eh. Yung basura, di ba? Naalala nyo po. Yung basura, inipon. Parang nakita pa nga, parang ginang-ganon. Tapos yun ang kinunan ng camera. Tingnan mo kung gaano kabayas yan. Samantalang sa may parting dako doon, may naglilinis. Bago umalis, naglinis na sila. Nililinis na nila. Ay ginawa dahil sa may kasamang kaunting hangin. Yun yung kinunan ko saan yung walang naglilinis, yung mga kalat-kalat na gano'n. Yun ang kinunan. Tingnan mo, di ba? Kung anong motibo para sirain ang INC, di ba? Yan ang masama doon. May mga naratibo kayo para siraan. Pero ang totoo, sa isasagawang rally ng INC ay para sa inyo yan, para sa atin lahat, para sa kapayapaan. Paano uunlad ang ating bayan kung ang ating bayan ay magulo? Sinong papasok ng mga investor kung magulo ang ating bayan? O, di ba? Para sa kapayapaan sa ikauunlad. O, pag ang isang bansa ay tahimik, mapayapa, walang gulo, maraming papasok ng mga negosyante, investor sa Pilipinas. Di ba? Ganun po. Kaya yung kanilang isasagawang rally itong darating na January 13 ay bahagi yan ng kapayapaan na isinasagawa nila para sa katahimikan ng ating bansa. Gusto nyo siguro yung magulo. Gusto nyo siguro naglipa na yung mga kaguluhan o ano pa mang bagay na pag nakita ng mga international na mga magiging negatibo. Yun ba yung gusto nyo? Hindi nyo ba naisip na yung gagawin nila ay para sa ikauunlad ng ating bayan? Ikauunlad ng ating kabuhayan at ekonomiya. Bakit? Mapayapa po, matahimik ang ating bansang Pilipinas. Iyon ang layunin ng INC. Kaya sana naman sa mga naninira at nagsasabi na bias, mag-isip-isip po kayo. Ikwan po yan. Neutral po yan ang INC. Neutral po yan. Bakit? Bakit tumatayo? Nakita naman di ba? Nakita yung tinatawag na issue na hindi naman nararapat. Kaya sila tumatayo para sa kanilang, siyempre, bahagi ng yan mayroon kang tungkulin sa iyong bayan, di ba? Sa iyong bayan na kinalalagakan ang mabigyan ng kapayapaan. Ganun po sila. Mayroon silang tinatawag na tungkulin para gawin yung mga bagay na yun. Bakit? Bahagi sila ng sambayan ng Pilipino. Bahagi ang lahat ng kasi ini-issue po yung tinatawag na separation church of state, di ba? Paano mo nakikialam, di ba? Yung mga nagpa-file nga ng impeachment, sino ba? Mga madre pare, may nasabi ba kayo? Wala. Itong gusto nila ng kapayapaan at ganitong klase, tapos i-issue nyo na yung separation. Diba? Bakit? Natatakot lang siguro kayo. Takot lang siguro kayo sa isa gagawa ng INC na baka magkaroon ng tinatawag na hindi ko sinasabi na baka mag-domino effect. Baka yun ang ikinatatakot nyo di ba? Pero tandaan nyo mga kapatid, ang INC para sa kapayapaan, sa ikauunlad ng ating bayan, na makikinabang hindi po kung sino, tayong lahat. Yun po yung ating ito ba na yun po ang kanilang layunin. Sino makikinabang? Tayong lahat. Di ba? Kaya sana naman mag-isip-isip po kayo sa mga bagay na ibinabato sa INC. Napakalinis naman po na kanilang layunin. Kung kayo gusto niyo ng kaguluhan, ang INC po gusto nila katahimikan at kapayapaan para sa ikauunlad ng ating bayan. Kaya mag-isip po kayo. Mga ganun lang mga kapatid. Sana naman, huwag nyo naman pong gawa ng issue na isang party. Lagi nyo tatandaan mga kapatid, ito sa dami ng lumaban o tumindig laban sa INC, di nyo napansin, lalong lumalakas. Di nyo napansin, nananatiling nakatayo. Mag-isip po kayo. Hindi ko na kailangan sabihin yung isang party na ano kuman. Di ba?
ang lalaki ng mga religion ang nabangga o kailangan niyang banggain. Pero nakita nyo, ang ANC ngayon, kung nasaan na, gaano kaunlad. Kung walang gabay ito, maniwala kayo, hindi niyan nila maaabot yan kung walang gabay ang ama. Kaya mag-isip-isip yung mga naninira. Kayo, lilipas po kayo. Pero ang INC, mananatiling nakatayo. Tandaan nyo yan. Lilipas po kayo. Lilipas at lilipas kayo. Pero ang INC, mananatiling nakatayo. Yun ang dapat iniisip nyo. Ang akala nyo, ganun-ganun lang INC. Hindi ka po, ganun po yan. Makapangyarihan yan. At may gabay ng Diyos yan. Kaya, lagi nyo tatandaan. Kung kayo gusto nyo sirain o balorahin ng INC, mag-isip-isip po kayo. Lilipas po kayo, pero ang INC nandyan lagi yan. Hindi nyo kayang itumba yan. Maniwala kayo. Hindi nyo kayang itumba yan. Kaya mag-isip-isip po kayo. Sa INC po, welcome lahat. Ang pwedeng dumalo doon. Kahit sino po pwede. Huwag nyo lang guguluhin yung isang parte kasi may mga kanyan. May mga tinatawag na kanyan. Tawag yan sa kanila. Tawag nila. May mga scan yan na pwede, nagtitingin ng kung sinong manggugulo. May ganun siyan. Meron naka-organize yan ng para wag mahaluan ng kung sino-sinong mga halang ang kaluluwa. May kanyan. Mayroong kanyan. May instruction yan. At iyan mga kapatid. Ang ipinagtataka ng iba, di ba? Binibintangan o pinagbibintangan ang INC na nabayaran na daw. Kasi di ba nainip nga sila matagal. Nabayaran na daw, hindi na daw matutuloy ang INC. Babayaran mo yun, mas mayaman pa sa'yo yan. Hindi nyo kaya bayaran ang INC, mas mayaman yan. Sobrang yaman yan. Hindi nila kailangan yung kanya yan. Araw ay, linggo-linggo o kaya isang buwan, kaya nila magpatay ng kapilya na nagkakalaga ng 50 million. Isang buwan o 2 linggo, sabay-sabay yan, nagagawa yan. Minsan 40, minsan 20. Iyan ba masasabi yung bayaran niya yan? Kaya mag-isip-isip po kayo. Ang INC ay talagang hindi na para dito. Laganap na yan sa buong mundo. Kaya yung isasagawa nilang rally, nationwide po yan. Worldwide pala. Worldwide. Buong mundo yan. Sabay-sabay yan. Magsasagawa sila. Worldwide yan. Ipakikita yung lakas. Kaya sabi ko sa inyo, bakit sila tumatayo? Dahil sa gusto nila yung kapayapaan. Ayaw nilang kaguluhan. Kaya sa mga lumalaban, sa mga naninira sa INC, mag-isip-isip. Huwag naman. Huwag nyo pong gawa ng issue na ang layunin ay para sa kabutihan. Para sa ikauunlad ng ating bayan. Ikauunlad ng ating sambayan ng Pilipino. Mag-isip-isip. Dahil ang unang-unang makikinabang doon at magbibinipisyo ay kayo rin. Apo mo, anak mo, lahat yan. Tayo makikinabang. Bakit? Gusto nila ng kapayapaan. Kapag ang bansa mo magulo, walang papasok na negosyante o mga investment. Sino maghihirap? Tayo. Sa ating mga anak, saan kukuha ng kwan, di ba? Kaya ang gusto nila maunlad ng sambayan ng Pilipino, maunlad ng Pilipinas, na ang makikinabang tayong lahat. Okay? Doon sa ibang issue regarding doon sa kwan na isasagawa nila. May kwan ata sila mayroon silang in-issue ata na t-shirt na centralized or yun parang kwan naka-centralized yung t-shirt nila isa-isa. Pero yung iba po kasi na mga mauuna na baka nga sabihin nyo na lang magkaroon ng ganon kasi may mga malalayo katulad ng iba't ibang probinsya na malalayo na may kakayahan na afford ba nila yung kanilang pamasahe, di ba? Mauuna na yan, mauuna sila siguro 2 days before nandito na yan sa Maynila, di ba? Ganyan na yan, ganyan yung may mga kakayahan sa buhay na pwede naman afford naman nila yung pamasahe. 2 days before, nandito na yan. O 1 day before, nandito na. Kaya, kung hindi man mabigay yung uniform doon sa malalayo, dito na lang siguro makikipag-ugnayan na lang yan. Pero base doon sa nakuha natin information, ay magkakaroon ng uniform o iisang ng t-shirt, pagkakakilanlan, ganyan.
pagkakakilanlan. Yun ang yun yung isa sa mga nakuha nating informasyon para makita. Pero yun naman, base noon naman nagkaroon naman ng ganun eh. Hindi, kasi ito hindi talaga biglaan to. Yung mga naiinip, ito po, yung bigyan ko lang po kayo ng information. Na naiinip, binayaran na, ayaw ng, hindi na daw matutuloy yung rally dahil nabayaran. Tapos yung iba naman, bakit daw ganun katagal? O, naiinip sila. Ito, bigyan ko kayo ng information. Ang iglesia po hindi gumagawa yan ng bigla o paura-urada. Hindi po ganyan ang Iglesia ni Cristo, ang INC. Iyan, bawat gawain nila, bawat gagawin nila, sinasanggunin nila pa sa taas yan. May isinasagawa po silang panata. Ipinagpapanata nila yan, kaya kita mo. Kaya sila nagtatagumpay. Kasi may panata. Hindi yung naisipan lang ganito. Tapos, ang ANC po iba. Maniwala po kayo. Bago sila kumilos, isinasangguni nila yan sa taas, sa Ama. Yung lahat ng kanilang gagawin, nakasangguni po yan. Kaya, sa mga nagtatanong ng mga ganong klase, kaya kita mo, simultaneously, nagiging matagumpay. Bakit? Nakasangguni po sa taas. May panata po sila. 1 week po yan, nagpapanata yan. Kaya sa mga nainip, na nabayaran do, ay paninira lang po yun. Nagsasagawa sila ng panata. Para maging maayos, walang ano pa mang gagawing mga ano pa mang kuhan. Yun ang mga ipinagpapanata niyan. Yung isasagawa nila ay nakasangguni sa Ama, sa taas. Ganun. Doon din sa iba na mga malalayong lugar, base doon sa ating informasyon na nakarating, sa part ng Quezon, din, kasama rin ata dyan sa Bonifacio, Liwasan Bonifacio, yung Quezon, Batangas, yan, mga hanggang Quezon, sa Bicol, Region 4, 5, ganyan, kasama rin sila dyan sa kuhan. Bahagi rin yan, Nueva Ecija, Baler, basta yung, ang mahihirap lang naman kasi yung Cebu, Iloilo, di ba? Yan, mga kuhan yan, tawid-tawid yan, malalayo yan. O yan, malalayo. Kabanatuan, yan, ganyan, sa Liwasan Bonifacio, ang kuhan yan, ang punta niyan. Kaya, makikita nyo po, sa mga tao na wala daw lakas, sa mga taong naninira sa science na wala naman daw yung lakas. Wala naman na yun yung mga ini-issue nila hanggang sa habang papalapit yung pagtitipo na yan, ang dami-daming issue na inire-raise against sa ANC. Walang lakas, hindi makatotohanan yung dami, di ba? Na approximately base doon sa binasi doon sa kuan, hindi bababa sa 2 milyon hanggang 3 milyon yung aaten ng ganitong klaseng rally na ganyan. Hindi bababa sa ganong kadaming tao. Kaya yung nagsasabi na walang lakas, mag-isip. Makikita nyo na lang po yan sa darating na January 13, 2025. Makikita nyo kung gaano kalakas o gaano kadami. Talagang solido. Ganun po. Makikita nyo po yan. At kayo naman makakasaksi niyan kung paano sila mag-organize. Talagang iyay planado, nakaplano po lahat yan. Isinangguni yan, may panata yan, kaya magtatagumpay yan. Okay mga kapatid, sana nabigyan natin ng kwan. Sa mga naninira, sana wag naman po, wag po kayong kwan. Dahil ito lang masasabi ko sa inyo. Lilipas po kayo, pero ang INC lagi nakatayo. Yun po, salamat at God bless. Sana mabigyan natin ng magandang opinion at reaksyon sa mga nagbibigay na bias daw. Salamat sa inyo. Sana mapag-isipan nyo. God bless po sa lahat. Lagi ko sinasabi, pag mali, pag tama, doon tayo sama-sama. Thank you po. God bless po sa lahat.